Sa Chapter 5 ay naging guro ni Ling Feiwu si Elder Ye Gucheng at nag-umpisa na itong magsanay sa loob ng kubo ng Divine Immortal Sect. Nalaman ni Wang Feng na si Ling Feiwu ay mayroong magandang kwalifikasyon ngunit wala siyang espesyal na pangangatawan at wala ring sapat na pangunawa sa realm. Ngunit nang alamin niya ang kalidad ni Li Qing ay nagulat siya, hindi makapaniwala si Wang Feng sa nalaman niya tungkol kay Li Qing dahil nga akala niya na isang mahinang bata lang. Ngunit si Li Qing ay mayroong espesyal na pangangatawan at ito ay tinatawag na Immortal Black Spirit Tortoise pero may isang problema dahil ito ay kailangan pa na ma-activate. Nagtanong si Wang Feng kung ano ang kakayahan ng may Immortal Black Spirit Tortoise at kung paano ito ma-activate para kay Li Qing. Sagot naman ng system ay mayroon itong isang pambihirang kakayahang dumipensa na kahit matalo ito sa labanan ay makaka-recover ang taong may Immortal Black Spirit Tortoise basta hindi siya mapapaslang. Mayroon din itong mahabang lifespan na kahit ang mundo ay tumanda at ang lahat ng bagay ay mawala, ang taong mayroon ito ay patuloy pa rin na mabubuhay. Ngayon ay nalaman na ni Wang Feng ang lahat ng ito kaya naging porsidido siya na i-activate ang Immortal Black Spirit Tortoise ni Li Qing. Kaya agad na itinanong sa system kung ano ang dapat gawin para i-activate ito sa lalong madaling panahon. Sagot ng system kay Wang Feng ay bugbugin si Li Qing habang ito ay buhay pa bugbugin basta huwag lang paslangin at magiging okay pa rin siya. Dagdag ng system ay kailangan ng Immortal Black Spirit Tortoise na makaramdam ng malalakas na atake para mabilis na ma-activate. Itong si Wang Feng ay nag-iisip kung saan siya makakuha ng gamit o taong magbubukas sa kanyang kakayahan. Biglang naisip ni Wang Feng si Ling Feiwu dahil siya ay nagtitraining para lumakas kaya kung siya at si Li Qing ay magtutulungan mas mapapadali ang kanilang pagpapalakas. Sa kabilang banda naman, habang si Li Qing ay nagbubunot ng damo ay bigla itong nakaramdam ng malakas na enerhiya na nagmumula sa kubo na umaabot sa himpapawid at dahil dito nagkaroon ng dambuhalang alimpuyo. Hindi malaman ang gagawin ni Li Qing dahil sa takot at nagtago sa likod ni Wang Feng pagkatapos ay nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Hindi rin naman alam ni Wang Feng ang nangyayari kung bakit may malakas na enerhiya kaya nagtanong siya sa system. Ang sabi ng system ay nagmumula ang malakas na enerhiya kay Ling Feiwu dahil siya ay magbabago na ng antas ng kultibasyon at ito na ang simula ng kanyang paglakas sa tulong ni Elder Ye Gucheng. Sinabi ni Wang Feng kay Li Qing na ito ay nanggagaling kay Ling Feiwu dahil siya ay tataas ng antas sa kultibasyon para maging Profound General Realm. Bigla naman napahiga sa lungkot si Li Qing at kung ano-ano ang ginawa niya dahil iniisip nito na ang junior sister niyang si Ling Feiwu ay bagong disipulo pa lang sa Divine Immortal Sect ngunit ito ay mayroon ng master at ngayon ay tataas na agad ng antas sa kultibasyon. Nangangamba din siya na baka mapahiya siya at mawala ng karapatan bilang senior brother dahil hanggang ngayon ay mortal pa rin siya. Nakita naman ito ni Wang Feng at pinisil ang pisngi ni Li Qing at sinabi na huwag siya mag-alala dahil bukas na bukas din ay sisimulan na ni Wang Feng ang pagsasanay niya at malalampasan ni Li Qing si Ling Feiwu sa maiksing panahon lang. Tuwang-tuwa si Li Qing at nangako na makakaya niya ang pagsasanay na ibibigay ng sect leader. Sinabi ni Wang Feng na siya at ang Divine Immortal Sect ay naniniwala sa kakayahan ni Li Qing at makakaya niya ang pagsasanay para maging Profound General Realm sa hinaharap at magbibigay ng karangalan sa Divine Immortal Sect. Mula sa lugar kung nasaan ang kubo ng Divine Immortal Sect ay makikita ang tuktok ng isang bundok at ilang saglit pa ay dumating ang isang makapaminsalang lalaki dahil ito ay isang demonyo. Siya ay nahimlay ng mahigit 100 taon at natutuwa siya na ngayong nagising ay mayroong Profound General Realm siyang makakain sa hindi kalayuan na lugar. Hindi na pinatagal pa at siya ay bumulusok pababa para puntahan ang kinaroroonan ng pagkain nito.